Binansagang Queen of all media, kaliwat kanan ang mga projects at minsang hinirang pinakamayamang celebrity sa Pilipinas. Nagmula sa tanyag at napakayamang angkan. Matalino, maganda, hinahangaan ng karamihan. Kilala rin siya sa iba't ibang kontrobersya, kaya naman iilan lang sigurong Pilipino ang hindi nakakakilala kay Kris Aquino. Alamin natin kung paano nagsimula ang isang Kris Aquino at ang mga dagok na pinagdaanan niya sa kanyang buhay. Ipinanganak si Kris o Cristina Bernadette Cojuangco Aquino sa Quezon City noong February 14, 1971. Kina Corazon Cojuangco Aquino at Benigno Aquino Jr. na noon ay isang senador ng rehimeng Ferdinand Marcos. Bunso sa 5 magkakapatid. Sanggol pa lamang siya ng inaresto at ikinulong ang kanyang ama at pinalaki silang magkakapatid ng kanilang ina. Taong 1978, kahit na nasa kulungan ay kumandidato ang kanyang ama sa 1978 Batasang Pambansa election bilang party leader ng Partido Laban. Isa si Kris sa nangampanya para sa kanyang ama na nooy 7 taong gulang pa lamang. Ang insidenteng ito ay naitampok sa The New York Times at sa cover ng Time magazine. 1980 nang magkasakit sa puso ang kanyang ama at pinahintulutan ng dating Pangulong Marcos noon ang buong pamilya na umalis papuntang Amerika upang makapagpagamot ang dating senador. Nanirahan sila sa Boston bilang exile. Ginugol ni Kris ang karamihan ng kanyang elementary days sa Amerika. 1983 nang bumalik ang kanilang ama sa Pilipinas ng mag-isa. Pagkababa ng kanilang ama sa airport ay saka ito na-assassinate. 12 taon si Kris nang maulila sa ama. Bumalik si Kris sa Pilipinas at dumalo sa mga rally laban sa rehimeng Marcos. Pagkatapos ng Philippine Revolution of 1986 na nag-alis kay dating Pangulong Marcos sa kanyang 21 taong pagkakaupo ay nagsimulang mag-guest si Kris sa mga drama at komedya sa telebisyon, pati na rin sa mga talk show. Taong 1990 nang magsimula ang karera niya sa pelikula. Tutol ang ina ni Kris na pasukin ang showbiz, ngunit kalaunan ay nakumbinsi rin. Box office ang unang pelikulang pinagbidahan niya, ang Pido Dida Sabay Tayo, kasama ang sikat na komedyante noon na si Rene Requestas. Sa pelikulang ito ay nakuha niya ang status na box office queen noong 1990, kung saan nasundan pa ito ng sequel sa kasunod na taon na pinamagatang Pido Dida 2 Kasal Na at Pido Dida 3 May Kambal Na noong 1992. Pagkatapos sa komedya ay nagpakitang gilas naman si Kris sa drama nang pinagbidahan niya ang true-to-life massacre films tulad ng Visconde Massacre, Mernadiones Story, Elsa Castillo Ang Katotohanan at Humanda Ka Mayor. Pinagbidahan rin niya ang Fatima Buen Story na kung saan na-nominate siya bilang Gawad Urian for Best Actress. Ang pinakamalaking break ni Kris sa film industry ay ang kanyang Mano Po series noong 2002, kung saan nanalo siya bilang Best Supporting Actress na ibinigay sa iba't ibang award-giving bodies. Mula noon ay naging blockbuster na ang mga pelikula niya, lalo na nung lumipat siya sa horror films, mula sa Feng Shui, Sukob at marami pang iba, na kung saan binansagan rin siyang horror queen. 2010 nang nagsimula siyang mag-co-produce ng kanyang mga pelikula tulad ng Dalaw, Segunda Mano at Sistirakas, hanggang sa itinatag niya ang kanyang sariling production firm noong 2013, ang K Productions. Maliban sa pamamayagpag ni Kris sa pelikula ay halos 24 oras nating nakikita si Kris sa TV. May hosting shows sa umaga, variety show sa tanghali, game show sa gabi at showbiz news naman sa hating gabi. Dahil sa success ng kanyang mga show, pelikula, pati na rin sa business, ay nabansagan siyang Queen of all media. Dagdag pa riyan ang kaliwat ka ng commercial at endorsement ni Kris na kung saan nakakakuha siya ng multi-million pesos sa kanyang mga endorsement at tinaguri ang highest paid endorser sa Pilipinas. Laman din siya ng mga iba't ibang kontrobersya, lalong-lalo na sa mga naging karelasyon niya. Taong 1994 nang maging leading lady si Kris sa dating action star na si Philip Salvador. Nung panahong yun si Kris ay 23 years old at si Philip ay 41. Taong 1996 nang ipinanganak ni Kris si Joshua. Si Philip ay kasal sa ibang babae, bagamat sinasabi sa ulat na hiwalay si Philip sa unang asawa, ngunit legal pa rin ang kanilang kasal. Taong 1999 nang maghiwalay si Kris at Philip.
Taong 2002 nang magkaroon ng relasyon si Chris kay Joey Marquez. Nung time na yon ay hiwalay na si Joey kay Alma Moreno. Nagsama si Chris at Joey sa iisang bubong, subalit sa sumunod na taon ay nagkaroon ng masamang breakup ang dalawa, na kung saan inakusahan ni Chris si Joey ng pagtataksil. Sinabi rin niya na tinutukan siya nito ng baril at nahawa daw si Chris ng STD. Sa panig naman ni Joey, itinanggi niyang binubugbog niya si Chris at binantaan di umano siya na gagamitin ang impluwensya ng pamilya ni Chris upang siraan siya. Taong 2005 nang ikinasal si Chris sa basketballistang si James Yap. 34 years old siya noon, samantalang 25 years old si James. Maraming kritiko ang nagsasabing hindi sila bagay at maghihiwalay din sa kalaunan. Taong 2007 nang ipinanganak ni Chris si Bimby. Taong 2010 nang naghiwalay rin sila. Ngunit hindi pa dyan natapos ang kontrobersya. 2012, inakusahan ni Chris si James ng sexual assault. Naghain si Chris ng temporary protection order laban kay James, na hiniling niya sa korte na utusan si James na lumayo ng hindi bababa ng 100 metro mula sa kanya, kay Bimby at sa buong sambahayan niya. Ang mga aligasyon ni Chris ay itinanggi naman ni James. Taong 2014, sa isang interview sa program nila ni Boy Abunda, ay humingi ng paumanhin si Chris kay James Yap sa lahat ng heartaches na ibinigay niya. Saad pa niya na nanghihinayang siya sa kanilang relasyon. Ilan din sa mga tanyag na artista ang nakaalitan din ni Chris, kabilang na ang kanyang dating manager na pinagbantaan niya ng buhay. Gayunpaman ay nanatiling matagumpay ang karera ni Chris sa showbiz, hanggang sa dumating ang matinding dagok ng kanyang buhay nang magkaroon siya ng karamdamang napakahirap gamutin na siyang halos nagpaubos ng kanyang yaman. 2018 ay na-diagnose si Chris ng autoimmune disease na tinatawag na chronic spontaneous urticaria. Dahil sa kanyang kondisyon ay marami siyang tinanggihang project, at sa mga sumunod na taon ay padagdag ng padagdag ang kaso ng autoimmune disease niya. Nagkaroon rin siya ng tinatawag na autoimmune disease thyroiditis at extreme vasculitis or EGPA. Habang nakikibaka si Chris sa kanyang buhay ay siya namang pag-usbong ng pang-apat na autoimmune disease sa kanyang katawan na tinatawag na diffuse scleroderma or CREST syndrome. At ito lang nakaraan ay naipapabalitang umabot na sa 5 uri ng autoimmune disease ang dumapo sa kanyang katawan, kung saan unti-unting nasisira ang kanyang mga baga at puso. Tanong ng karamihan kung bakit napakahirap gamutin ang sakit ni Chris. Ito ay dahil marami siyang allergy sa gamot, kung saan bilang lamang ang pwede niyang inumin. Inihahalin tulad ni Chris ang kanyang pakikipaglaban sa kanyang sakit sa isang sundalong lumalaban sa gyera na ang sandata ay butter knife lamang o isang tinidor. Nito lang February 14, eksaktong nagsiselebrate si Chris sa kanyang 53rd birthday, ay eksklusibo siyang napanayam ni Boy Abunda. Anya, anytime pwedeng tumigil ang tibok ng kanyang puso, kung saan dumating na sa point na inihahabili na ni Chris ang kanyang mga anak sa kanyang mga kapatid at naghatid ng pasasalamat kay Boy na isa sa nangako na hindi pababayaan ang mga anak nito. Lakas loob na humarap si Chris at buong pagmamalaking sinabing hindi siya susuko sa buhay niya dahil ang susunod na yugto ng buhay niya ay maging isang stage mother. Ang pakikibaka ni Chris sa kanyang buhay ay nagpapahiwatig lamang na kaya siya lumalaban ay para sa kanyang mga anak. Maaaring marami siyang pagkakamali, subalit isang bagay lamang ang tiyak, naging isang napakabuting ina niya sa kanyang mga anak. Maraming naantig sa video ni Chris na kung saan maraming humanga sa kanyang katapangan. Maraming taga-suporta ang nagdarasal na sana'y tuluyan ng gumaling ang ating nag-iisang Queen of All Media.